Muling nabalot ng tensyon kamakailan ang barangay Bitnong sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Pataanin niyo na lang kami para Hindi pwede, sir. Amin to, amin to. Ang mga residente kasi at mga pulis, kasama ang ilang empleyado ng Woggle Corporation, ang kumpanyang nagsasagawa roon ng mining exploration, nagkagirian. Wala na talaga kayong puso, sir. Alam niyo naman, kabuhayan lang namin nilalaban namin. Naroon din ang ilang tauhan ng korte para iserve at ipatupad ang writ of preliminary injunction o utos ng korte na buwagin ang mga barikadang inilagay ng mga residente. Sa ganitong paraan, magpapatuloy ang exploration sa lugar para sa posibleng minahan na itatayo rin doon. Bagay na ngayon pa lang, mariin nang tinututulan ng mga residente sa takot na mapinsala ang kalikasan at masira ang kanilang kabuhayan. Sa gitna ng negosasyon, nagkainitan na humantong sa tulakan. Arestuhin mo nga ito! Ang isa sa mga nagprotesta, dinampot ng pulis. Sa gitna ng kaguluhan, may mga residente pang nawalan ng malay. Pangunan naman kanila ang kapulisan. Hindi ko lang Sa huli, 7 ang inaresto at ikinulong sa police station. 6 sa kanila, mga babae. Pulis sa Pilipinas! Magsilbi ka sa bayan! Huwag sa dayuhan! Sa lupang sagana sa likas yaman, sino nga ba ang mas may karapatan? Ang dambuhalang korporasyon na may pahintulot na suriin ang kanilang mga lupain at nangangako ng trabaho, o ang mga residenteng matagal nang namumuhay rito na tutol sa isa pang minahan? Ang probinsya ng Nueva Vizcaya itinuturing na agricultural hub ng Cagayan Valley at ginger capital ng Pilipinas. Sa mayaman din nitong lupain, namumukadkad ang mga bulaklak na pinagkakakitaan din ng mga residente. Dati kasi puro sa Benguet ang supply dito. Pero nang may mga nagtanim-tanim na ngayon, at least nakikilala na rin dito ang mga bulaklak. Pero nangangamba sila ngayon sa isinasagawang mining exploration sa kanilang bayan. Nung ngay mikas pangarigan no matuloy di jay simpre umunag jay danom kat maapektaran kami awan pagsibog mi kas ano pagsakduan mi. Hindi pa man daw kasi nagsisimula ang pagmimina, ramdam na nila ang epekto ng isinasagawa pa lang na exploration sa kanilang mga pananim. Ito na, nanilaw na, hindi niya na lang inani kasi nasira na eh. Nasira na. Pagka nagdilaw na ito, ma'am, hindi ko nalinin. Sayang rin lang ang pagod ko. Bulok naman. Ah, oo nga. May uot na. Ano nangyari po dito sa inyong taniman? Nagbutas dyan, ma'am. Linagyan ng iodine salt na parang asin daw. Tapos yung kuryente, dinanan dyan sa gitna. Tuloy doon, nagbutas na naman sila dyan sa may tubigan ko. Ah, so sa ilalim ho nito, may mga butas na ho. Maditik daw, ma'am, kung merong ginto sa ilalim. Nagbalik ang aming team sa Dupax del Norte sa linggong ito at naroon ulit si Tatay Gregorio, pero wala sa kanyang bukid kundi sa barikada kasama sa mga nagpoprotesta. Talang naninervous kami, ma'am, sa takot. Takot namin dahil nung kahilan na sila na umahon na naman doon sa taas. Allah ni! Kasamahan niyang magsasaka na si Jane Lee, muntik na rin daw mapasama sa mga ikinulong. Kasama kasi siya sa itinatag nilang human barricade. Ang alam ko, i-implement daw yata yung order ng korte na preliminary injunction. Nandun lang kami, nakaupo. Hinatak niya yung kamay namin. Hinatak nila yung aking paa. Naubatan na yata ako or ano. Hinatak nila ako tapos nakawala na ako
dun sa mga pulis na humahatak ng aking paa. Wala sa akin yun, ma'am. Ang gusto ko lang kasi hindi matuloy yung mining. Sa pagsasaka binuhay at itinaguyod ng kanyang mga magulang, sina Jane Lee, malinaw sa kanya ang halaga ng kanilang lupa at ang bantang mawasak ito ng minahan. Masisira ang aming natural sources, yung aming kabundukan, yung tubig, pwedeng mawawala, pwedeng makontaminate din, magkaroon ng water pollution. Sa kasalukuyan, meron ng 2 minahan na nag-ooperate sa Nueva Vizcaya. Sa satellite photo, kitang-kita ang mga higanteng uka na nilikha ng mga ito sa kalikasan. Si Annalisa sa gitna ng girian. Muntik na raw mawalan ng malay. Parang nasakal po talaga ako. Tatayo na po sana ako noon. Mayroon pong tumulak doon sa mga pulis. Larambulan na po. Naapak-apakan na po kami. Naapakan po ng boots ng mga pulis. Isa siya sa 7 dinakip ng mga pulis at sinampahan ng kasong contempt of court o paglabag sa utos ng korte, obstruction of justice at resistance and disobedience to persons in authority. 3 araw silang ikinulong habang nakadetine si Annalisa sa police station. Isinugod sa ospital ang kanyang anak. Nag-seizure po. Masakit sa pakiramdam na ikaw inay nandun ka. Tapos yung anak mo naghihirap dito na hindi na po ako mapakali. Kalaunan, ibinasura rin ng korte ang mga isinampang kaso laban kina Annalisa. Kaya agad silang nakalaya. Hanggang ngayon, kagabi, pumikit ako. Talagang gusto ng mata ko. Ayaw ng isip kong matulog. Nanginginig yung mga dito ko, kamay, tsaka yung dibdib ko. Para sa tumatayong leader ng anti-mining group ng Dupax del Norte na si Florentino, overkill o sobrang puwersa raw ang ipinakita ng mga pulis para lang tuparin ang utos ng korte. Halos 300 lahat. Makikigera ba sila? Sino ba yung susugurin? Sino ba yung kalaban? Wala naman kaming baril. Hindi naman po kami mga criminals na kailangang ganun karami. I totally deny the allegation that there is overkill. Wala pong nangyaring ganun na abuse of power kasi we are bounded by the police operation procedure. Bilang leader din, I have no intention to encourage anyone to conduct activity that may be contrary to law because in the end of the day, sino ang kawawa? Sino ang masasaktan? Tao din. Taong 2022, nung nagsumite ng exploration permit application ang Waggle Corporation sa MGB o ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources. Ang target daw minahin sa Dupax del Norte, ginto at tanso. Within the immediate community, nagge-generate siya ng employment in terms of sweldo ng mga tao. Yung allied small economy, magtatayo ng mga sari-sari store dyan na magkikreate ng konting economic activity. August 2025, inilabas ang exploration permit na nagpahintulot sa kumpanya na mag-explore sa 5 mga barangay sa Dupax del Norte. Nagsimula sa Sitio Kion sa Barangay Bitnong. Tuloy pa rin ang paghuhukay at pagbubutas sa bundok para raw makakuha ng sample at malaman kung saang parte ng bundok ang mayaman sa mineral. 5 buwan ang lumipas nung nagsimula ang mining exploration at ngayon, mas lalo pa raw ramdam ng mga residente ang epekto nito. Itong tubig namin ito, dati po napakalakas po nito. Ngayon po, ang hina na po siya. Malabo na, hindi na po siya mainom. Ang tanong dito ang mining ba nagdulot ba talaga ng development sa amin? Palubog yata yun ang dating, Kung ano-ano mga naipapangako to entice the people para suportahan. Nag-consult ho ba kayo nung kumpanya? Wala pong nangyaring genuine consultation, madam, kasi nga po, ang ginawa nila, halimbawa po dito mismo sa Purokyon na ito, nagkaroon ng presentation, pero nung kakain na po sila, kumuha sila ng listahan daw ng mga kakain. Pero yun na yung ginamit nila. Panlilin lang yan kasi walang actual, genuine public consultation po na nangyari talaga. Kaya ngayon, mas pinaigting pa raw ng mga nagpoprotesta ang kanilang mga barikada, maliban sa pagharang sa entrada.
Gumawa rin sila ng ilang malalalim na hukay para hindi mapasok ang daan papunta sa exploration sites. Tanging paraan po namin para hindi po sila makapasok po ng mga kagamitan po. 3 hukay po na malalalim po ito. Pinangangambahan ng mga residente na kung sakaling matuloy ang proyekto, hindi lang ito banta sa kalikasan, pati na sa kanilang buhay. Taong 2020, nagka-landslide sa 3 sitio na sakop ng barangay Runruno sa bayan ng Quezon, dito pa rin sa Nueva Vizcaya. Nangyari ang pagguho ng lupa sa kasagsagan ng bagyong Ulysses. 10 ang naiulat na namatay. Yung bahay dito sa banda rito, nung nanaslide na tabunan, na declared itong banda na hazardous. Every may bagyo, ma'am, talagang pinapaano namin ng mga tao na umalis na mga ganitong lugar. Ayon sa barangay, ang pinangyarihan ng landslide di umano sakop ng mining tenement ng FCF Minerals Corporation, isang large-scale mining na nag-o-operate sa lugar mula pa noong 2016. Kaya ang mga tiga Dupax del Norte nangangambang posibleng mangyari ang kaparehong trahedya sa kanila kapag natuloy ang pagmimina. Dito sa taas naman, may drilling doon pero di natin alam kung yun ba ang yung dahilan kasi medyo malayo naman yung drilling, banda ron naman. 5 ang namatay noon sa sitio compound, kabilang na ang bayaw ni Juanita na si Noel. Kung hindi sana nila hinukay, baka walang slide doon sa banda. O wala sanang namatay. Kahit tutro kami noon talagang walang magagawa. Natuntun din ng aming team ang isa pa sa pinangyarihan ng landslide, ang sitio Bitang. Bali dito yung isang landslide maliban sa pinuntahan natin kanina, dito banda yon, 4 na namatay. Natutulog sila, yung lupa galing sa taas, bumaba galing dito banda noon. Sa ngayon, nahukay na rin ng minahan ang bahagi ng bundok kung saan nangyari ang landslide. Sa pagmimina, ayaw ko talaga at masisira itong kabuhayan namin dito. Saan kami pupunta? Kutkutin man sa ilalim, o mawalan kami ng tubig. Maski titira kami dito sa ibabaw, ay kung gumuho yan di, malilibing kami ng buhay. Sa pagsisiyasat noon ng aming team, na lamang ang FCF Minerals, subsidiary ng kumpanyang Metals Exploration PLC na katulad ng Woggle na nakabase sa United Kingdom. Affiliate ng kumpanya ang Woggle Corporation na siyang nagsasagawa ngayon ng exploration sa Dupax del Norte. Gaya ng lawak ng mining exploration site ng Woggle Corporation, nasa mahigit 3,000 hectares ang sakop din ng FTAA o ng Financial or Technical Assistance Agreement ng FCF Minerals. Nakipag-ugnayan ang aming programa sa tanggapan ng Woggle Corporation at ng FCF Minerals Corporation. Pero sinabi nilang mas mainam daw na sa DENR kami makipag-ugnayan. Humingi kami ng interview sa pinakamataas na opisyal ng DENR, si Secretary Rafael Popolotilla. Pero ayon sa kanyang opisina, busy siya, abala sa ibang appointments sa MGB o sa Mines and Geosciences Bureau na nasa ilalim din naman ng DENR na raw kami humingi ng interview. Pulis sa Pilipinas, magsilbi ka sa bayan! Natural naman yan sa mga community na magkakaroon sila ng reaksyon. Some other people was already informed, some other not really properly informed. Ano naman gagawin sa amin pag hindi kami tumanggap ng application, ay nasa batas yung pagtatanggap ng application. Hindi kami rin ang kakasuhan ng mga aplikante natin. We assure in the region that the issuance is nasa proseso naman siya. Pataanin niyo na lang kami para Hindi pwede, sir. Amin to. Yung mga titulo, ang lupa natin, ang binibigay lang na rights natin sa ibabaw. Hindi yung lupa mo hanggang sa ilalim, sa'yo yan. The mineral is owned by the state. Ang malaking tanong pa rin kung totoong walang konsultasyon na isinagawa sa mga residente, paano nabigyan ng exploration permit ang Woggle Corporation? Na-consult naman yan. The evaluation document submitted in our office, we deem it proper because it was signed by the barangay captain, sealed and signed, original signed by the barangay captain. Ma'am, naghikayat sila ng maraming tao na sabi nila may watwatan daw sa barangay hall. Watwatan at pakanda. At magpakain. Pinapirma kami para alam nila yung papakainin nila. Yun pala ang gagawin nilang consultation.
Isa pa sa mga kwestiyon ng mga nagpoprotesta, paano nga ba masisigurong hindi masisira ng minahan ang kalikasan at ang kanilang mga kabuhayan? Gayong malinaw sa Nueva Vizcaya kung ano ang epekto ng mga kasalukuyang nag-ooperate ng mga minahan. They will see to it kung saan lang yung mayroong pwedeng minahin, kung sakaling mayroon man, ay doon lang yung specific na area na magkaroon ng mina. Hindi naman yung buong 3,000 hectares ay gagalawin. Sa kaso ng FCF Minerals, sinabi ng MGB na bagamat na hukay at napatag ng mga bundok na sakop ng permit ng kumpanya, sumasailalim naman daw ang mga ito sa tinatawag nilang rehabilitation. Inaayos naman daw nila ang mga nasirang parte ng bundok. Pero posible nga ba ito? Gayong mula sa lupa, nakuha na ang mga mineral, naputol na ang mga punong kahoy. Kung napunta yun talaga yung FCF, tinanong nyo sa kanila kung saan na yung part doon na namina nila. Meron silang portion doon no, na malalim din, nirehab na nila yon, nilalagyan na ng soil, tinatam na nila ngayon yung mga lugar na yon. Ngayon, yung sinasabi mong parang wounds, tama rin yun na nandun yung wounds, pero sabi nga natin, sa government, meron na tayong Environmental Protection Enhancement Program. Actually, mining is destructive per se. Maapekto talaga ang mga wildlife at mga endemic na halaman sa lugar na kung saan mayroong actual mining operation. It would take at least a decade or 20 years to regenerate itself. Meron tayong RA 7942, meron tayong mga DAOs and related laws pertaining to mining. Pero yung mga ganyan na mga clamor ng mga tao, hindi naman tumitigil ang gobyerno eh. Kung merong mga ganyang mga nakikita nila, government, yung continuous naman yung pagre-review ng mga policies kung ano dapat gawin on the ground. Inusisa rin ng aming team sa MGB kung ano nga ba ang naging dahilan ng mga landslide na nangyari noong 2020 sa Barangay Runruno. Actually, nagkaroon kami ng inspection at saka investigation. Alam naman natin ang Runruno nung araw, punong-puno yan ng mga small scale miners. Yung mga old tunnels ng mga small scale miners, binabalikan nila na pinapasok. Ito may bagyong lupa. O di anong nangyari? Tatapunan sila doon. Pero that is hindi naman sa eksaktong operation ng Runruno. Although part of the area, pero hindi part of the operation ng FCF. Siguro mas maganda siguro mag-usap-usap na lang siguro ulit. Hindi naman magkaroon ng mga dahas. Sana walang mga initan ng ulo. Walang mga masaktan. Ang kinakatakutan namin kung mawawalan ng tubig, di magiging dry na yung rice field at pwede rin matatabunan yung mga bahay kasi pag bumabagyo, ma'am. Ang takot ko po kung paano ko mapag-aral yung mga anak ko. Mawawala yung hanap buhay namin. Gaya ko, hindi ako pag-aral. Yun lang pong naming trabaho na marangal. Sabi ko doon sa mga kasama ko, huwag tayong susuko. Laban natin itong kalikasan dito sa atin. Saan tayo pupunta kung minahin ito? Paano na tayo yung mga anak natin? Nasaan ang pamana natin kung sa kanila kung talagang sisirain niyang kabundukan? Oo, may kapalit ang kaunlaran. Ngunit dapat bang ang katumbas nito? Boses at karapatan ng mga apektadong mamamayan. Sa ibang mga lugar po na na-cover ko na may mga minahan din, ang laging sinasabi, bibigyan kayo ng trabaho. May malaking biyaya na ibibigay sa mga residente. Maganda po yung offer, ma'am. Pero kami po, hindi po kami naniniwala sa sustainable or responsible mining. Meron po ba yung pangako nila na ibabalik nila yung dati pong itsura nung ating mga kalikasan? Wala po. Nung wala pa pong mina, maganda na po ang buhay namin. Ala pong division sa mga constituent namin. Ala pong gulo, ala pong gap. Kahit paano po, nabubuhay po kami sa pagtatanim. Ang kalikasan, ating tahanan, huwag ayaang ito'y masaktan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.